Hello, magandang gabi mga katropang maglalado. Ngayon po ay araw ng Biyernes at pang 19 days po ng mga isinalang na itlog noong February 9. At katatapos ko lang rin nga pala mga katropa na magkandling. Ito po, itong nasa second layer, ito yung mga itlog na pinagkandling ko kani-kanina lang. So ito po ay 5 tao ang may-ari. At lahat-lahat po yan ay 46 na piraso nung ipinasalang. At bali ang naalis natin na walang similya ay 18. So ang natira na lang mga katropa na may similya ay 28. Ayan. Masyadong mataas yung infertility rate nitong batch na ito. Daming walang similya. Ito nga mga katropa na kasama din. Itlog ito ng pato yata ito. Nung una nag-form yung embryo niya. Pero inilawan ko kanina. Sinama ko na rin dito. At baka magtuloy pa rin naman pag-develop. Yung embryo niya ay parang hindi nagdiretso, parang nandito lang siya, parang mata lang yung na-develop, tapos may kaunting ugat-ugat. So inilagay ko na lang rin kasi ang nito, number of days bago mag-hatch ay hanggang 35 days pa naman, kaya titingnan ko pa din baka kung magtuloy pa naman yung pag-develop niya, baka mabagalan yung rate ng pag-develop nitong embryo. So itong iba mga katropa, iba-ibang na ito, iba-ibang breed. Ito may brown eggs, itlog yata ito ng kabir. Then meron ditong itlog ng panabong, yun mga panabong na hanggang doon sa dulo, pinag-iwalay ko na. So bali ang gagawin ko dyan mga katropa, bukas ng umaga ay ililipat ko na doon sa DIY manual incubator ko. Doon ko na sila papipisain at may papakita ako sa inyong natutunan kong technique para hindi maghalo-halo ang mga sisiw na nagpipisa kahit magkakaiba yung may-ari. Itinuro sa akin ng aking katropa at natutunan din daw niya yun sa isang vlogger. Ayan mga katropa, katatapos ko lang mag-disinfect kanina lang at yan, nilagyan ko na rin ng wala na. Nilagyan ko na rin ng mga ginasumot na papel. Ayan, ito mga output ng mga estudyante, mga dating output. So yan, ginagasumot ko ito mga katropa para hindi madulas, para pag apak nung sisiw hindi magi-split legs. Pag kasi hindi ginagasumot, madulas ito para sa mga nila, paa nila, ay nangyayari, nagkakaroon ng split legs yung ibang mga sisiw. So yan, isang naisip kong paraan para maiwasan yung split legs sa sisiw. At ito nga pala mga katropa, itong isang ito na kulay puti na sisiw na gugulong-gulong dito, ito po ay natira dun sa inahin ko na naglimlim at nakapagpisa na, naibenta ko na nga. Meron siyang punsing sisiw na nagpisa, ito yung pan-12 hindi nagpisa, hindi agad nagpisa, siguro ito inahuli na itlog, delay yung pag niya, kaya inalis ko na doon sa pugad. Dito ko inilagay. So nag-stay pa siya dito ng 3 days bago mag-pisa. Ito mga katropa, ito yung niya. Tinulungan ko na siyang lumabas kasi lagpas ng 24 hours siya na nagbubutas, hindi pa nakakalabas. Tapos pag ko kanina, pag biyak ko nitong shell, dikit yung kanyang katawan dito sa dito sa second layer, itong parang papel-papel na ito. Ito
itong membrane na ito. Dikit yung buong katawan niya, kaya pala di nakakalis. So yun mga katropa, mababa kasi ang humidity, kaya ganun ang nangyari. Ang humidity lang nito mga katropa ay ayan, 58 lang. So dapat mataas sa dapat mga 65 hanggang 75%. So ganun ang nangyayari mga katropa kapag may nagpipisa tayong sisiw na na mababa ang humidity. Yan, nahihirapan silang makalabas gawa ng dumidikit yung nila, katawan nila dito sa pangalawang layer ng shell. Ito yung parang hindi ko lang tawag dito, parang yan, parang papel nandito sa sunod na ito yung parang pag kinikit natin yung shell, yan may sunod na layer na yan, dyan nadikit, kaya di sila nakakalabas. So tinulungan ko na mga katropa, ayan kaya lang ang naging naman, hindi na aalis yung kanyang labit pa rin, hindi na aalis yung pusod. So matatanggal na lang siguro yan, malakas naman kanya-kanya lang yan. So yan, isa sa natutunan ko mga katropa na lesson dito sa automatic swing type incubator ko para mataas ang hatching rate ay hindi dapat isama yung mga nagpipisa doon sa hindi nagpipisa, kasi magkaiba ang requirement na humidity dito sa day 1 to 18 saka doon sa day 19 hanggang 21. So kapag sinalangan ko ito nung nagpipisa, pag nagpapisa ako dito at mayroong nakasalang na day 1 to 18 tapos pinataas ko ang humidity, maaapektuhan ito mga katropa yung mga nandito sa day 1 to 18. May mga mamamatay na embryo dito kasi sobrang taas ng humidity. So yun, kaya ang gagawin ko mga katropa ngayon ay itong automatic swing type incubate ko lang magiging setter ko, o salangan lang siya ng mga itlog na day 1 hanggang day 18. At ang gagawin ko ng hatcher ay yung nasa taas, yung DIY incubator ko. Ayan, kasi medyo iba din ang temperature requirement sa hatcher. Medyo mababa mga katropa ang requirement na temperature sa hatcher. Kung dito sa day 1 to 18 ang requirement niya is 37.8, 37.5 hanggang 37.8. Sa is medyo mababa ng kaunti. Pwede tayong mag dyan ng, yung dati ginagawa ko is 36.9 hanggang 37.5. yun ang temperature sa hatcher. Medyo mababa siya kumpara sa